Pang-apat na Pangulo na po akong sasalo sa problema ng NAIA 3. Hindi lang po eroplano ang nag-take off at nag-landing dito. Maging mga problema at anomalyan lumapag din. Nagbitiw na po ng salita si Secretary Mar Rojas. Bago tayo magkita sa susunod ng SONA, maisasaayos na ang mga structural defects na minana natin sa NAIA 3. Ito ang NAIA 3 noon. Ito ang NAIA 3 ngayon. At sa susunod na taon, ito na ang magiging itsura ng ikatlong paliparan sa Maynila. 5 buwan matapos ang kanyang SONA noong 2012, agad na sumailalim ang NAIA 3 sa reinforcement at retrofitting. Kailangan kasing mapanatili ang integridad ng isang paliparan, kaya dapat ay matibay at maaasahan ang structural design nito. Ang pagsasaayos sa NAIA 3 ay isang paraan upang mabura ang pag-aalinlangan ng publiko sa kanilang kaligtasan, bunsod ng ilang mga naging kontrobersyal na isyu noon na bumalot sa paliparan. Pagkatapos itong retrofitting, tapos lahat yung magiging problema, yung naging problema natin doon sa structural defects ng Terminal 3. Ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay may lawak na 63.5 hectare. Tinatayang nasa 182,500 square meters ang terminal floor area nito. Binubuo ito ng 10 mga gusali o mas kilala sa tawag nilang 10 sectors. Ang sectors 2, 8, 9, and 10 ay hindi pa operational. Ang Sector 2 ay gagawing 4-level shopping mall na kokonekta sa terminal at parking building. Ang Sector 8 at 9 ang siyang magiging multi-level parking. Kaya nitong i-accommodate ang may 2,000 mga sasakyan. Sa ngayon ay nasa 1,000 sasakyan lamang ang kapasidad na kinakaya ng kanilang surface parking. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinahintulutan ng NAIA 3 management na ipakita sa media ang isang bahagi ng gusali na kasalukuyang kinukumpuni. Bukod tanging ang IBC News team lang ang pinayagang makapasok sa sektor na ito. Kapag ganap ng maayos, mapapabilang ito sa apron at boarding facilities ng NAIA 3 na kasalukuyang gumagana. Bagong flyover passenger bridges, elevated roadway, foundation ng bay at pier area na ginamitan ng carbon fiber na proprotekta kung sakasakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang carbon fiber ay matibay ng 10 beses kumpara sa bakal. Ito rin ang ginamit ng ilang paliparan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa pangasiwaan ng NAIA 3, sa oras na matapos ang retrofitting, agad na isasagawa ang 23 systems. Dito kasi ay bibigyang pansin ang pagsasaayos ng passenger loading bridges, baggage sounding system at common use terminal. Kailangan umano ito upang matawag na 100% operational ang paliparan. Pagka natapos na yan as design sa Terminal 3, it will be comparable na sa ibang international airports, not only in Asia. Sa buong mundo na rin kasama, pwede na nating ipagyabang na meron tayong ganitong klaseng airport sa Pilipinas. 212 million pesos ang budget na inilaan ng gobyerno para maging world-class ang NAIA 3. Inaasahang aabot sa mahigit 13 milyong pasahero ang makikinabang sa NAIA 3 kada taon sa oras na matapos ito. What can you say about NAIA 3 now? Oh, it's doing good. There's an improvement. Everything is good. Maganda, malaking pinagbago po. Kaya madalas maraming pupunta dito. Never been here before, but it seems nice. I don't know what to say. It is. It's fantastic and beautiful, and it seems like there's stuff to do. Yeah. Where are you from? I'm from the United States. It's pretty nice. I mean, it looks pretty new compared to the international terminal. It's pretty old. It looks fantastic, and it's, to summarize it, proud to be a Filipino. December 17 ang umpisahan ng retrofitting o pagsasaayos ng NAIA Terminal 3. 6 hanggang 8 buwan ang ibinibigay upang maging ganap na operational ang paliparan. Bago matapos ang taon, asahan umano ang isang maganda, kumpleto at modernisadong paliparan na maaring maipagmamalaki ng Pilipinas.
Jinky Baticados, News Team 13.